Isang mensahe sa buong NBA ang success ng Rockets, depensa ang nagpaangat, Utah Jazz coach, ibinigay ang panalo sa Lakers at Steve Kerr binago na ang rotation laban Nuggets. Para sa buong laro, ang pangunahing kwento para sa Houston Rockets ay ang veteranong guard na si Fred VanVleet na nagtala ng season high na 38 puntos sa mahusay na shooting performance, 119-116 win laban sa bumisitang Oklahoma City Thunder nitong Lunes. Sa panalo sa bahay sa Toyota Center, ang Houston ay kalahating laro na lamang ang layo mula sa Oklahoma City para sa number 1 spot sa Western Conference standings. Ngunit sa huling minuto ng laro kung saan nagsimula ang laban na tabla, ang bida ay ang veteranong forward na si Dillon Brooks. Matapos magmintis si VanVleet sa isang posibleng go-ahead shot, nakuha ni Thunder star Shai Gilgeous-Alexander ang rebound ngunit agad na nakipag-jump ball si Brooks. Ang dalawang manlalaro na magkaibigan din mula sa Canada Men's Basketball National Team ay parehong hindi bumitiw sa bola kahit tapos na ang whistle na nagdulot ng maikling sagupaan na kinasangkutan ng ilang iba pang manlalaro. Sa kabila nito, parehong tinawanan ni na Brooks at Gilgeous-Alexander ang insidente at walang technical fouls na naibigay. Nanalo si Brooks sa jump ball at matapos ang isang masiglang scramble sequence, nag-shoot si Brooks ng go-ahead jumper habang mag-e-expire ang shot clock at may mahigit 30 segundo na lang sa laro. Nanguna na ang Houston hanggang sa matapos ang laro. Nagtapos si Brooks na may 16 na puntos at 7 rebounds para sa Rockets. Ngunit ang kanyang mga clutch plays sa huling minuto na may kasamang hustle, grit, toughness at veteran savvy ang nagpakita kung bakit siya ay mahalagang bahagi ng formula ng Rockets para sa number 2 defense sa NBA ngayong 2024-25 regular season. Sa buong ika-4 na quarter, malakas na perimeter defense mula kina Brooks, Amen Thompson at Tari Eason ang naglimita kay Gilgeous-Alexander sa kanyang kabuoang 32 puntos sa 2 puntos lamang sa 1 of 5 shooting for 20%. Nakuha ng Houston ang final frame sa score na 28-20 na nagbigay diin sa kanilang kakayahan sa clutch situations. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tagumpay ngayon ng Rockets? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay nagdiwang ng isang madikit na panalo, 105-104, laban sa Utah Jazz sa Vivint Arena, Utah ngayong araw. Pinapanatili ng Lakers ang kanilang laban para sa top 6 seed na may 12-8 record, habang ang Jazz ay halos maiiwasan ng number 15 seed in West with 4-16 record. Pinangunahan ng MVP candidate na si Anthony Davis ang Lakers sa kanyang 33 puntos at 11 rebounds, habang tumulong naman si LeBron James na may 27 puntos at 14 na assists. Ang dalawang stars ang nagdala sa short-handed na team na ang tanging iba pang naka-double digits ay sina Rui Hachimura na may 13 puntos at 7 rebounds, Max Christie mula sa bench na may 12 puntos at Gabe Vincent na may 10 puntos. Sa kabilang banda, nakatanggap ng magandang produksyon ang Jazz mula sa kanilang starting 5. Pinangunahan ni Lauri Markkanen ang lahat ng scorers na may 22 puntos at 7 rebounds, habang nag-ambag si John Collins ng 21 punto at 9 na rebounds. Si Colin Sexton ay may 15 puntos habang si Keyonte George ay nagtala ng 14 na puntos. Ang Lakers trade target na si Walker Kessler ay nagdagdag ng 13 puntos at 11 rebounds no sa kabila ng pagkatalo. Isang palpak na huling play mula kay Will Hardy. Muntik nang magtagumpay ang Jazz sa laban kung hindi lang nag-time out si head coach Will Hardy sa huling 1.5 seconds remaining. Nasa kamay ni Sexton ang bola na may 5 segundo sa shot clock at nasa gitna siya ng drive patungo sa basket nang tawagin ni Hardy ang timeout. Ang drive ni Sexton ay nagresulta sa isang layup na nagbigay sana ng 1 puntos na kalamangan sa Jazz kung hindi nag-timeout si Hardy. Bagamat may lohika sa naging desisyon ni Hardy dahil inakala niyang naipit si Sexton sa perimeter, hindi niya napansin na ito ay bahagi ng taktika ni Sexton upang makahanap ng butas sa depensa. Hindi napigilan ni Sexton ang galit sa kanyang mukha dahil sa desisyon ni Hardy na tila naging sanhi ng kanilang pagkatalo. Nag-joke na ang mga tagahanga na ito na baka tila bahagi ito ng tanking strategy, pero malinaw sa reaksyon ng mga manlalaro na gusto nilang kunin ang panalo. Isa itong masaklap na paraan upang matalo ang isang marquee home game para sa Jazz at isang napakaswerteng resulta naman para sa Lakers na maaaring makatanggap ng kritisismo kung natalo sila.
Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nagpatuloy sa kanilang mga kamakailang pagkatalo sa ika-4 na sunod na laro, natalo sa Phoenix Suns. Kahit na hindi nakalaro ang mga pangunahing manlalaro ng Suns na sina Bradley Beal at Yusuf Nurkic, hindi ito naging benepisyo sa Warriors dahil sa kanilang magulong first half. Matapos ang laro, ibinahagi ng Warriors star ang kanyang pananaw sa 13-man roster rotation. Ang sistema ni Kerr ay nagbigay daan sa lahat ng 13 aktibong manlalaro na makapaglaro sa unang kalahati na nakaapekto sa ritmo ng koponan. Katulad ng kanyang mabilisang pagpapalit ng mga manlalaro sa katatapos lang na Paris Olympics, mabilis ding nagpalit si Kerr ng kanyang mga lineup. Gayunpaman, dahil mas kaunti ang star talent sa Warriors roster kumpara sa Team USA, nararamdaman ni Curry na kailangan ng ilang pagbabago sa rotation ni Kerr. Dapat ba nating paikliin ang rotation? Siguro kailangan nating gawing mas predictable ito gabi-gabi para makuha ng mga manlalaro ang tamang ritmo. Paikliin ba ito ng isa o dalawang manlalaro? Posible, sabi ni Curry. Isa kaming kakaibang team. Ito'y kakaibang sitwasyon. Sa tingin ko, hindi pa ito nagawa kailanman sa liga, pero ito'y 82 game schedule. Kailangan mong alamin kung anong mga adjustments ang kailangang gawin. Ayon kay Curry, ang madalas na pagbabago sa lineup ay nagresulta sa kawalan ng maayos na daloy ng laro, maging sa opensa o depensa. Habang bahagi ito ng bagong ebolusyon ng roster ng Warriors, ang kawalan ng ritmo, lalo na para sa kanilang mga batang manlalaro na madalas nagdedepende sa kumpiyansa, ay naging sanhi ng pabago-bagong performance ng team. Ang desisyon ni Kerr na hatiin ang playing time sa buong roster ay nakatuon sa pangangalaga sa kanilang veteranong manlalaro habang sabay na dinidevelop ang mga kabataan sa team. Gayunpaman, ang kawalan ng tuloy-tuloy na lineup ay nagdulot ng problema, lalo na para kay Curry na nagkaroon ng mahinang shooting performance na may 8-21 from the field. Steve Kerr nagbunyag ng bagong plano para sa lineup ng mga batang manlalaro ng Warriors. Sa kanilang 4 na sunod na talo, madalas na tila walang sigla ang opensa ng Warriors. Noong Lunes ng araw, hirap din silang makasabay sa enerhiya ng Phoenix. Sa kanyang post-game press conference, inamin ni Steve Kerr ang mga hamon na kinakaharap ng ilang batang manlalaro sa team at ibinahagi ang bagong plano upang mas ma-integrate ang mga batang bituin, partikular si Jonathan Kuminga. Si Kuminga ay isa sa mga manlalarong kailangan nating tingnan kung sino ang kanyang makakasama at kung maipapasok natin siya ng mas madalas kasama sina Steph at Draymond, mas mahusay siya kapag kasama ang mga iyon, sabi ni Kerr. Nakakuha si Kuminga ng 12 puntos, 2 rebounds at 1 assist sa loob ng 19 na minuto, ngunit nahirapan sa karamihan ng laro bago makahanap ng ritmo sa huling bahagi. Ang estratehiyang ito ay tumutugma sa mas malawak na focus ni Kerr sa optimization ng lineup. Iniulat ni Anthony Slater ng The Athletic na tinitingnan din ng Warriors ang mas maraming oportunidad para kay Brandon Podziemski sa starting group, pati na rin ang mga pagbabago sa papel ni Kevon Looney sa ikalawang kalahati para sa depensang coverage. Ang susunod nilang kalaban ay ang Denver Nuggets, isang mahirap na hamon laban sa reigning MVP na si Nikola Jokic. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa rotation ni Steve Kerr? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.